Good day mga kabayan. Welcome sa isa na namang episode ng ating Buhay Doon. For today mga kabayan, gusto ko lang sana munang i-announce worldwide via YouTube na finally may trabaho na po ako. Kung mapapansin nyo po na lately medyo nanahimik yung channel ko, for how many days it is because naglipat po ako ng tirahan from my tito's house to dito sa accommodation na provide ng company. And yes, ito pong set na to na nakikita nyo is dito na po ito sa aming accommodation. And anytime soon, mag-i-start na rin ako magtrabaho. Finally, siguro ang tagal ko nang nag-stop magtrabaho. Nag-stop ako October 29. Up to now, wala pa rin po akong trabaho. May mga hinihintay lang po akong documents na on process, but once process na siya, mag-i-start na akong magtrabaho ulit. Anyway mga kabayan, for today's vlog, gusto ko po sana sa inyong i-share yung mga konti kong experience about on how or papaano makahanap ng trabaho dito sa Dubai. But syempre mga kabayan, you need to be here sa Dubai bago nyo i-consider yung mga tips na ibibigay ko sa inyo or suggestions. And for you to get here, you need to secure some documents and syempre lampasan yung ating Philippine immigration. And to give you some tips about on what to do kapag ka nasa immigration na kayo, meron akong ginawang vlog, ilalagay ko yung link below. It is about offload tips. So paano nga ba mag-apply dito sa Dubai o sa buong UAE? Mga kabayan, isa sa pinaka-importanting dapat mong i-consider before you jump into a decision na mag-abroad is sobra nyo munang pag-isipan. Dapat pag-isipan nyo ang gagawin nyong pakikipagsapalaran saan mang bansa nyo balak pumunta. Sobra nyong pag-isipan mga kabayan. Not once, not twice, not thrice, but many times mga kabayan. Do your research. Do your research. Again, do your research mga kabayan. Take it from me. Ito yung unang bagay na hindi ko i-consider nung nagdesisyon akong mag-ibang bansa. Kaya gusto ko sa inyong i-share. Again mga kabayan, i-research niyo po muna kung ano ang employment status ng bansang pupuntahan nyo before kayo magdesisyon na pupunta dito. Makwento ko lang mga kabayan. Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Noong ako nagdesisyon na pupunta dito sa Dubai, actually nabisuhan naman na ako ng tito ko na mahirap ang employment ngayon dito. Itong si kuya mo, lakas-lakasan ng loob of feeling kaya, do kinaya naman, may mga frustrations, but syempre wala naman tayong hindi kakayanin, diba? Basta continuous prayer lang, diba? Let's get into the topic na mga kabayan. So, paano nga ba mag-apply dito sa Dubai? Unang-una mga kabayan, syempre kahit naman sa Pilipinas, ang kailangan natin para mag-apply is yung resume or CV or biodata. Pero yung biodata medyo luma na yun mga kabayan. Ang suggest ko mga kabayan, gawin yung maganda yung CV nyo, make it brief, i-summarize nyo kung hanggat maaari. Pagkasyahin nyo sa isang page, gawin yung catchy or attractive yung CV nyo. In short mga kabayan, dapat yung CV nyo papansin.
Pasensya nyo na yung kamang ingay lang. So weird. At syempre mga kabayan, siguraduhin naman po natin na presentable naman yung picture natin na ilalagay sa CV, hindi po yung selfie. So once prepared na yung CV nyo, then ready na kayong mag-apply, ito na yung mga pwede nating gawin. Unang-una mga kabayan, online application. Dito mga kabayan, parang kagaya din sa Pinas, marami rin online job application platforms or apps, website. Kagaya sa atin sa Pinas, yung isa sa sikat na platform is yung JobStreet. Dito mga kabayan, meron din napakarami ring platforms dito na sobrang makakatulong sa inyo kapag mag-a-apply online. Gaya na ng mga kabayan, ang unang-una is yung Indeed. Then meron ding Byte, Nukri Golf, Dubizzle. Pero yung Dubizzle mga kabayan, hindi ko alam, based lang sa experience ko, parang karamihan ng mga job post sa Dubizzle, karamihan scam. Lahat ng sinabi nyo ay totoo. And kung food service naman kayo mga kabayan, food service and hospitality, try nyo sa caterglobal.com. Siyempre, meron ding mga FB groups, napakaraming FB groups mga kabayan, pero yung ilan sa mga groups is na sinalihan ko is yung Kabayan Jobs in Dubai 2020, Kabayan Walang Trabaho sa Dubai, at M2M Pinoy Work Job in Dubai. Ewan ko bakit ganyan ang name, M2M. So, ang advantage mga kabayan ng online application is yung una, tipid sa pamasahe. Diyos ko po mga kabayan, bus at metro pa lang, napakagastos na. Napakagastos mga kabayan. Imagine 3 dirhams yung pinaka minimum, and maximum niya is 750 or 10, mga ganun, depende sa layo. And if may funds ka naman, pwede ka din mag-taxi, which is ang minimum flag rate is 12 dirhams, and will vary depende sa layo ng pupuntahan mo. Pangalawa mga kabayan na advantage is comfort, lalo na mga kabayan sa panahon. Kung ang punta nyo dito is regular season, which is hindi ko pa na-experience, ang sabi nila is napakainit daw dito mga kabayan. Sabi nila para ka daw nasa pugon pag nasa labas ka, pero hindi ko pa siya na-experience. Isa pa na issue sa weather dito is yung tag-ulan. Kapag ka umulan dito, Diyos ko po kabayan, parang konting ulan lubog. Diyos ko po, konting ulan lang mga kabayan, baha na. Kung nabalitaan yun nung punta ko nga dito nun, yung Dubai Mall binaha, imagine. So at least kung online application lang kayo, sa bahay lang kayo, wait lang kayo, chill lang, yun yung mga advantage ng online application. Pero kabayan, syempre mayroong mga disadvantages din yan. Isa sa disadvantage niyang online application is yung minimal chances na ma-invite ka for an interview. Yes, may mga mag-reply sa'yo, pero auto-generated lang yun mga kabayan, and confirmation na tanggap na nila yung CV mo, and usually parang ganun i-further check nila, ganun kasi maraming application. Totoo yun mga kabayan, totoong napakarami ng application, napakarami ng nagsisend ng CV online. One time nga mga kabayan, during sa interview ko, sabi sa akin ng HR na
na nag-interview sa akin. Even though sa end nila sobrang struggle. Kapag ka nagpo-post sila ng trabahong available, Diyos ko po, libo-libo daw ang application. Doon, ako, naniniwala naman ako sa kanya kasi kahit ako mga kabayan, siguro pagka nag-a-apply ako online, lalo na pagka nagsisend lang ng email, multiple times ako nagsisend ng email dahil nga parang feeling ko higher chance na mabasa nila yung application ko. Do hindi naman sinabi ng HR na hindi na nila nire-review yung mga application. Ano yun, parang lumalabas na paraffle na lang. Scroll. Parang random select, random pick. Ako parang ganun, inassume ko sa sarili ko na ganun na lang siguro yung ginagawa nila. Pangalawa mga kabayan, walk-in. So from the word itself, walk-in. So paano nga ba mag-walk-in? Ang ginagawa ko, pupunta ako sa isang lugar, like for example, financial center, yan. Maraming offices dyan. Papasok ako sa mga office buildings, lalapit ako sa concierge or sa security or sa reception. Karamihan mga kabayan, hindi na sila nagpapapasok. Kung pwede mag-walk-in, so punta ka sa office, may receptionist, tatanong mo kung may job vacancy sila. So kung mayroon, good thing, pwede mong isubmit yung CV mo. And kung wala, it's up to you kung mag-iiwan ka ng CV for the reference at antay ka na lang. Pero kabayan, majority or siguro tong panahon na to, hindi na sila nagpapasok. Usually, mayroon na lang silang email address na binibigay para doon ka magsisend ng application mo, or meron din doong sa concierge area, meron doong Dropbox, pwede kang maghulog ng CV mo doon and then antay ka na lang, pero siguro ayun, niisip ko parang parapol na naman. Kung mabunot ka, swerte, panalo ka. Pero ako mga kabayan, ang ginagawa ko, yung parang directory ng mga offices dun sa building na napasukan ko. Pinipicturean ko yun. Tapos iniisa-isa ko yung company. Kung sa tingin ko okay yung company, i-search ko yung company sa internet, dinadagdagan ko lang ng careers. Halimbawa, Darwish Group Careers, My Dubai Careers, mga ganun. Tapos Green Ventures Careers. Basta lahat company, parang ang template is company name tapos careers. So minsan meron lumalabas, minsan wala. So kapag may lumabas na email address, yun pinapasahan ko siya. Or kung anong minsan merong available post na job vacant, so pinapasahan ko yun kung anong available na sa tingin kong fit sa akin. Isa akong ginagawa before to save you sa sobrang effort. Ngayong gabi, i-check ko, halimbawa sa Indeed, sinisearch ko walk-in interview. Usually merong nalabas na merong category. Tingnan ko kung ano yung job vacant, kung fit ako doon, pinupuntahan ko. Make sure lang mga kabayan na pag pumupunta kayo sa interviews, sobrang agahan nyo, lalo na yung mga sa Facebook or sa online platforms, dahil parang audition mga kabayan, parang audition ng Pinoy Big Brother. Isang beses na parang nakapunta ako dun sa sa pabukas pa lang na hotel dito sa Business Bay. Sus, grabe ang tao mga kabayan. Parang dumating ako doon ng 10 a.m. cut off sila ng 12.
bumalik kami ng alas 2. Tapos kami alas 6. Tapos, ayun, wala nangyari. Advantages sa pag-walk-in, ayun, references for another online application. Kagaya ng mga, yung pinicturean mo yung mga companies para i-check mo online, references. Pero Diyos ko po mga kabayan, yung disadvantage ng pag-walk-in naman, sobrang pagod lakad dito. Diyos ko po, ako imagine mga kabayan, siguro from financial center to Dubai Mall, Burj Khalifa. Diyos ko po, ilalakad ko yun. Pero nakakapagod. Ang ginagawa ko na lang mga kabayan, syempre selfie, picture para at least kahit pa paano i-enjoy mo yung paglalakad. Saka mga kabayan, magastos ang mag-walk-in. Syempre pamasahe pa lang. Gaya yung sinabi ko sa inyo, bus at saka metro pa lang, wapak na. Paano kung gusto mo pang kumain? Diba? Syempre pagod ka, kakain ka. Isa pa pala mga kabayan, ang mahal ng printing ng CV per page yata is 1 dirham. Tsaka mga kabayan, please make sure na pagka mag-walk-in kayo, magdala kayo ng tubig, inumin, lalo na pagka napakainit na ng panahon. Diyos ko po, baka ikamatay niyo pa yung mag-walk-in dito sa Dubai pagka sobrang init. Hindi libre po ang tubig dito. Hindi kagaya sa Pinas, pupunta ka sa food court tapos makikiinom ka doon ng tubig. Walang water station sa food court na libre. Pangatlo, mga kabayan, advertisement or flyers. Hindi ko na try yung magpa-advertise, usually sa mga newspaper yan kagaya yung Filipino Times. Nagpo-post din sila ng mga job vacancy. Then pwede ka ring magpa-ads doon, i-post parang i-post yung profile mo, pero may bayad yun, alam ko Pero kung syempre kung tight yung budget natin, tsaga na lang muna tayo sa ibang means. Isa sa nasubukan ko mga kabayan is yung flyers, pero yung sa akin parang lang siya, parang stub, dahil nga 'di ba sobrang mahal ng printing dito. So talagang ang ginawa ko na lang, stub na lang siya. Ito siya mga kabayan, no? Ganyan lang siya kaliit. So maliit lang siya, malaki pa nga ilong ko Joke lang. Maliit lang siya. So, ayan, iaabot ko siya sa kabayan. Meron siyang note. Hi kabayan, kumusta? Hihingi sana ako ng kaunting pabor. Baka ako ay inyong matulungan makahanap ng trabaho. I can send you my CV, just let me know. You can contact me on this number via SMS or WhatsApp and email. So, nilagay ko yung number ko doon, tsaka yung email address ko. Diba? Pakapala na lang talaga ng mukha mga kabayan. Kung personally kilala nyo ako, wala sa personality kong mag-abot ng mga ganito, pero wala talaga. Sa sobrang desperado ko na noon, tumayo kaya ako sa St. Mary's noon at nag-abot-abot ng mga ganito. Shout out sa mga kabayan ko na nabigyan ko ng ganito. So number 4. Itong number 4 mga kabayan, ito yung sobrang effective. Napaka-effective nito. Ang number 4 mga kabayan is direct referral. Kung meron kayong kamag-anak, kaibigan ng kamag-anak, common friends sa FB, kapitbahay, kabarangay, na pwede nyong malapitan, better
sobrang effective mga kabayan. Imagine nyo yung kwento ko kanina sa nabanggit ng HR sa akin. Imagine kung may direct referral ka, masisave ka dun sa paraffol ng CV. At least on top palagi yung CV mo sa i-interviewin. So, galingan mo na lang talaga sa interview. Itong napasukan ko ngayon, direct referral ako dito ng barkada ko sa Pinas. Shoutout nga pala kay Bray mga kabayan. Siya yung tumulong sa akin, nilapitan niya yung kaibigan niya na nandito sa company na to. Binigay niya yung CV ko, then siguro mga ilang araw, parang 3 days after naming mag-usap, ayun, tinawagan ako ng company for interview. Ayun mga kabayan, as easy as that, direct referral. Kapalad yung mga mukha nyo mga kabayan, lumapit na kayo sa mga kaibigan nyo, sa mga kamag-anak nyo, or mag-post kayo sa Facebook na nandito kayo sa Dubai, kailangan nyo ng trabaho. So ayun mga kabayan, yun yung 4 na paraan kung paano mag-apply dito sa Dubai na alam ko base sa experience ko. Una yung online application, walk-in, advertisement, flyer, then direct referral. Ulitin ko lang mga kabayan, ang pagtatrabaho po abroad ay sobrang hindi biro. Napakaraming realizations ko dito nung nagpunta ako sa ibang bansa. Dito ko lahat na-realize mga kabayan, yung i-value mo yung trabaho. Suggest ko rin, palagi nating samahan ng dasal bawat desisyon natin para at least maging klaro sa isipan natin kung ano talaga ang dapat gawin. Sobrang thankful ako dahil daming tao na malapit sa akin na gustong tumulong. Actually even yung mga hindi ko masyadong kakilala, willing sila tumulong. Nalaman ko yung mga kabarangay ko, mga dati kong mga kakilala ko, common friends, dati kong classmate, nag-reach out sa akin para at least tulungan ako. Kaya i-grab ko na rin tong opportunity na to na pasalamatan sila. Unang-una yun sa forever kong jowa, diba? Tsaka sa family ko. Ibe, salamat dahil always kang nandyan kahit malayo ako sa tabi mo. Palagi ka pa rin nakaalalay. At syempre sa mga anak ko na nagbibigay ng inspirasyon at motivation sa akin para pag-iihan ko dito. Tsaka sa mama tsaka sa papa ko na number 1 kong prayer warrior. Syempre yung mga kapatid ko na palagi rin nakasuporta, nakaalalay, lalo na sa financial. Shout out nga pala sa ate ko dyan na nasa abroad din, kay Ate Maricar at saka kay Kuya Oliver. Salamat sa suporta nyo financially. At saka sa tito ko, kay Tito Jojo and Tita Len, tsaka sa buong family niya, sobrang salamat sa pagkup-kup sa akin for almost 3 months. Kay Ate Lisel na regular supporter ko sa load and other stuff. Sa mga kaibigan ko na hindi nagsawang mangmusta. Kay Bray na nag-recommend sa friend niya dito sa company na tumanggap sa akin. At syempre, Pops Jeffrey, wait lang at sa lahat-lahat ng tao na nag-effort tulungan ako sa anumang paraan. And anyway, si Lord na bahala sa inyo na magbalik ng blessings na mga na-share nyo sa akin, siksik, liglig at umaapaw pa. So yun na nga mga kabayan, to sum everything up, paano nga ba mag-apply dito sa Dubai? Una is online application, walk-in, advertisement or flyer. Pang-apat is direct referral. Kung ako sa inyo mga kabayan, unahin yung pang-apat, i-priority nyo na yung pang-apat, magpa-direct referral na lang na kayo
para mapadali buhay nyo dito. Para mapadali ang paghahanap nyo ng trabaho. Well, if you have decided na pumunta dito sa Dubai, I hope makatulong itong konti kong tips and mga na-share na experience sa inyo pag naghahanap na kayo ng trabaho. Okay? Good luck mga kabayan. Muli, ito po si Dondon na nagsasabing every moment is a fresh beginning. Bye!